So, starting the recording now. Okay, so this is a freestyle type of discussion. Actually, to be honest with you, I want this discussion to be from you. I want this discussion, the output to come from you. So let me just begin with my discussion. So, tulad ng sinabi ko, this session will be based or will be anchored on what you need. So, karamihan dito, let me check the chat. Ang itatanong sa akin is, paano po magsimulang maging VA? Sino dito ang hindi alam kung paano magsimula sa VA journey nila? Raise your hands. Meron akong mga nakikitang tanong dito na anong magandang niche, ano daw yung posible daw ba kapag nasa abroad, pwede bang part-time, kailangan ba nagpupuyat. Pero ang tanong, kapag ba nasagot ko yon, magiging VA na kayo bukas? Type in your answers on the chat below. Kapag ba nasagot ko yung mga tanong nyo dito na ano po yung significant skills, bukas ba agad masisimulan nyo na yung VA journey nyo? And kung ang sagot nyo yes, what is the first step that you will do? Kunwari, nasagot ko, may nagtanong dito, ano yung significant skills na need? Kunwari, ang sagot dyan, communication skills, English language literacy, basic computer skills. Kunwari yung tatlong inyong sagot. Bukas ba magiging VA ka na? Bakit? Sa tingin nyo bakit? Bakit hindi enough yung sagot ko? Bakit hindi enough na nasagot ko yung tanong nyo? Tapos bukas, hindi pa rin kayo magiging VA. Okay. So may sumagot dito, need namin ng client. Oo nga naman. Kahit naman sagutin ko yun, wala namang client sa harap nyo, di ba? Next, hindi pa equip. Kasi nagtanungan lang naman tayo. Hindi naman ibig sabihin nun, ano na kayo, skilled na kayo. And karugtong nun, and similar answer to that is, syempre, wala pang training, wala pang skills. So, some of it are correct. Some of it is a case-to-case basis. So, first off, let me label this session as how to start your VA career. So, I hope that this session will answer this question. And I hope yung sagot na yon, kapag sinabi ko at kapag sinunod nyo, may chance na maging VA na kayo bukas. Okay. So, first off, paano tayo magsisimulang maging VA? Ano yung una nating kailangan alamin? Kailangan natin alamin yung why. Kailangan alam natin sa sarili natin kung bakit natin gustong maging VA. And alam ko, feeling ng iba, madali yung sagot na to, madali yung tanong na to. But this can get as complicated as it seems to be. Because answering because of money, because of, yung mga sagot na gano'n na, money, work from home, or work anywhere, ano pa ba? More time for self and family. Yung mga sagot na to, hindi to sapat. Minsan nga, wala tong kinalaman sa pagiging virtual assistant. The reason kung bakit sinabi ko yon is because yung mga sagot na to, money, you can work from home or anywhere, you will have more time for yourself and for your family.
Kaya ko sinabi na wala siyang kinalaman sa pagiging virtual assistant kasi pwede siyang i-offer ng kahit anong trabaho sa inyo. Kung magbabago lang talaga yung kultura ng kumpanya na yun. Kunwari nagtayo ako ng company na, JPG VA Agency. Kunwari ganun. Tapos, kunwari palitan natin, JPG Library. Kunwari nagtayo ako ng sarili kong library. So, nag-employ ako ng mga librarian, pero i-work from home ko sila kasi mga electronic na, ganyan. Tapos, sabihin ko sa inyo na, kung ano yung sinasahod ng VA, yun ang ipapasahod ko sa inyo. Work from home kayo forever, tapos, yun yung trabaho nyo, magiging online librarian kayo. Pero hindi kayo VA, librarian kayo. Nagkataon lang na inadapt ko yung sistema ng VA, inadapt ko yung mga perks ng pagiging VA, and ginawa ko sa mga librarian ko. The question is, pipiliin nyo bang maging librarian kaysa maging VA kapag yun yung pinresent ko sa inyong option? Sino dito ang oo? Kung in-employ ko kayo, andito ako sa Pilipinas. Sige, wag kayong mag-VA, mag-librarian kayo, tutumbasan ko yung sahod ng VA, magtrabaho kayo sa bahay forever, may time kayo sa family nyo, tatanggapin nyo ba yung offer ko? Type in your answer on the chat below. Okay. Siti, can you unmute your mic? Hello po. Yes po. Hi. Okay. So, bakit hindi mo tatanggapin yung alok ko? First of all po, yung sorry sa background noise. Okay lang. Magiging librarian lang ako eh. Online library. Unlike with virtual assistant, may possibility na mag-upskill ko or mag-beach down ako. So, I can, vague yung virtual assistant. You can be a GVA, you can be a social media manager, you can be, ang dami, ang vague. So, what if may skill ka outside being a librarian? Magiging stagnant siya. Okay. And good. Yes, and I believe freelancing is not just a career, but it's a business. Okay, good. So, thank you, Siti. So, answers like Siti is a foundational and good answer to the question why. Kaya niya gustong maging VA kasi gusto niyang mag-upskill. Alam niya na business yun, sineseryoso niya yun. Alam niyang hindi lang siya way to make more money, hindi lang siya way para gumaan yung buhay mo na hindi ka pasok ng pasok sa trabaho at commute ng commute. Alam niya na it's a serious thing and gusto niya to get into it regardless if offeran ko siya ng the same perks, the same salary, doing a different job. So, yun yung sinasabi ko na dapat meron kayong good foundation and good answer to your why. Para kahit anong alok sa inyo, katulad ng ginawa ko kay City, tutumbasan ko yung salary ng VA, ano ba gusto mo? Sa bahay ka mag-work, ano pa gusto mo? Pero librarian ka, pero lahat, as in, kung magkano, $20 per hour yung VA, o $20 per hour ka rin. Work from home ka forever. Hindi niya tinanggap kasi alam niya sa sarili niya at gusto niya talagang maging VA. So kahit anong gawin mo sa kanya, yung focus niya dun sa goal na yun, hindi mawawala. And that is one characteristics. That is one of the characters or characteristic that you should have. Kasi marami akong nakikilala na gustong maging VA. And the moment that they hit challenges or hardships, nagbabago yung isip nila. So, para hindi kayo matulad sa ganun, na pabago-bago yung isip at hindi naiintindihan kung ano talaga yung kayang i-offer ng VA sa kanila at kung gusto ba nila. Talaga. You should have a firm understanding and a firm reason why you want to start in the first place. Okay, so
May questions ba tayo about that explanation? Naintindihan ba ako ng lahat? Alright. Let me check kung may chat kayo. Okay. Si Lia rin nag-no. Si Justly din nag-no. Okay, good. Now, nasagot na natin yung why. Okay na. Kahit anong gawin sa inyo, hindi kayo bibitaw. Librarian talaga. I mean, VA talaga forever. Sige. So ngayon naman, pagkatapos nating maisip and mapagdesisyonan kung ano yung why natin, we have to talk about our what. Okay. Gusto mo nga maging VA, okay na yung why mo, kahit balibalik ta rin ko yung mundo, hindi na magbabago yung isip mo. Ang tanong, are you aware of what a VA is? Alam mo ba kung anong klaseng VA ang pwede kang maging? Alam mo ba kung anong tipo ng VA yung nababagay sa'yo? If you have an idea what type of VA you should be, what type of VA matches you and your skill, your personality, and your characteristics, then type it on the chat below. Anong klaseng VA ka? General VA, customer service VA, social media, digital marketing VA, project management VA, graphics design VA, name it, and type it on the chat below. Okay. Social Media Manager VACCT. Okay. So, dito, sa what, kailangan, we should know what VA is. Know what type of VA you want and you can be. Okay. Sige. So, Social Media Manager si City. How about the others? Alam ko, okay, General VA, EA, Bookkeeping, Customer Service. Okay? Si Charmaine. Yung iba naman, anong klaseng VA kayo? Admin VA, good. I'll check on Amazon VA, General VA. Okay, Admin VA. Alright. So aware naman pala kayo kung anong klaseng VA nyo gustong maging at anong klaseng VA kayo na babagay. Diba? So, buuin natin yung journey. Nasagot na natin yung why, nasagot na natin yung what, ang dami nga makasagot, marami kayong alam na VA jobs at marami kayong gustong maging in the realm of being a VA. Ang susunod naman nating sasagutin hanggang makarating tayo dun sa endpoint na may possibility na kayong magkaroon ng client is the question, how? Alam nyo na kung bakit nyo gustong maging VA. Nakalatag na yan. Kahit anong gawin ko, hindi na yan mababago. Tinatanggihan nyo nga yung offer ko, right? Now, bakit or ano yung gusto nyo, alam nyo ba kung ano ibig sabihin ng VA? And anong klase ng VA kayo magiging? Anong klase ng VA nyo gustong maging? Ang daming sumagot. General VA, CSR, social media, admin, Amazon. Alam nyo rin. Dire-diretso yung mga sagot nyo. Now, dahil alam niyo na yung dalawang bagay na to, paano na kayo magsisimula ngayon? Para yung mga alam nyo, ma-put into practice nyo na. Kasi alam nyo in your mind, you are already fixed on one idea. I want to be a VA, whatever it takes. I know I can do this. I know what a VA does. I want to be like this. I don't want to be like that. Gusto kong maging General VA. Ayoko maging graphics designer. Gusto kong maging Amazon VA. Ayoko maging CSR VA. Alam niyo sa sarili niyo yun. Now, ano yung una niyong gagawin para yung mga alam niyo, ma-put into practice niyo?
Can you give me an idea on the chat kung ano yung mga first steps? Okay. Choose target audience and market brand creation, purpose, and vision of brand. City, you are already talking about a social media management job. Wala pa tayong client. It's too early for this. So, backtrack ka ng konti. Lia naman, learn and be ready to apply. Okay. These are vague answers. Learn what? Be ready to apply where? How? How will I learn? How will I be ready to apply? Dapat, yung mga sagot nyo dito sa how, step by step. Ultimo sa pagtayo ko sa upuan, pagbukas ko ng computer, ano itatype ko, yung mouse ko, saan ko ipopoint, ano yung mga terms na gagamitin ko, ano yung mga first na gagawin ko, mag-apply sa agency or hanap ng client sa Upwork or online jobs. This is getting closer. Good one. Always research and focus on your niche. Good one. Okay. Okay, sige. Ganito. Nakita ko na. Ngayon, can you see how different your answers are? So this is the reason kung bakit from wanting to be a VA and knowing what a VA is and knowing what a VA does and also knowing what type of VA you want to be, hindi na kayo makausad into getting a client. Kasi pagdating pa lang sa how, kagulo na. Okay? And this is good because we are able to see the gaps. We are able to see where we should fix our perspective and our mindset. Okay. Now, dito sa how, I will make use of some of your answers and also integrate some of my suggestions. So first is, since you already know how, or you already know your why, you already know what type of VA you want to be, you will assess yourself. Simula ka sa sarili mo. Huwag mong isipin yung client. Hayaan mo sila. Tignan mo muna yung sarili mo kung anong klaseng VA mo gusto. Ano ba yung kaya mong i-offer in the first place? Ano ba, saan ka ba talaga magaling? And bukod dun sa mga bagay na magaling ka, masaya ka ba dun? So may mga bagay tayong gustong gawin na hindi naman tayo expert, pero may ibubuga tayo. Meron naman tayong mga bagay na ginagawa na expert tayo, pero hindi naman natin talaga gusto yung ginagawa natin. So you should assess yourself and look at those factors. Look at the things that you want to do, that you love to do. Oops, sorry about that. Things you love to do and things you are good at. There will always be a balance. There will always be a common ground between those two. Hindi nyo lang nakikita ngayon. Pero once you give time, once you give yourself good amount of time to assess yourself, that will all come out. It will all come out. So, isipin niyo yung sarili nyo. Ano ba? Saan ba ako masaya? I'll take myself as an example. The things that I love. I love and then teaching people. Mahilig ako magturo. Bayad man o hindi. Obvious naman. Teaching people. I love solving problems. I love creating step-by-step instructions. I love planning. Ito ba yung gusto ko? Thinking of creative and innovative ways
approach project. I love people. Mahilig ako sa mga tao. And I also love challenges. Totoo yun. Mahilig ako sa hirap. Gusto ko yung nahihirapan ako. And when I am challenged, that is where my motivation comes in. That is my character. Where am I good at? I'm good at training. I'm good at management. I'm good at communication and conflict resolution. Doon ako magaling. So, tanungin nyo rin yung sarili nyo. Katulad ng ginawa ko. Isulat nyo kung ano yung mga bagay na gusto nyo. No matter how silly it can be. I love reading. Reading. Ano pa ba? Researching on the internet. Traveling. Mahilig ako sa ganyan. People watching. Ilista nyo, no matter how long your list gets, it's fine. Ang pinaka-importante dyan ay lumabas lahat ng mga gusto nyong gawin. Because in freelancing or virtual assistants, everything is an asset. So kayo rin, i-check nyo yung sarili nyo, gawin nyo itong ginawa ko. And now, na na-assess nyo na yung sarili nyo, and alam nyo na kung saan kayo magaling at saan nyo gusto yung ginagawa nyo, choose 3. Huwag nyo lahatin, pumili lang kayo ng 3. Yung best 3 na maluwag sa loob nyo na gagawin. So ako, ang pipiliin ko is training, management, and communications. Doon sa tatlong yun lang ako mag-focus. And ito na yung sinasabi nating niche. Pag sinabi nating niche, hindi yan yung e-commerce, real estate, ano pa ba, fitness, financial technology. Hindi niche ang tawag doon. Ang tawag doon industry. Pag sinabi mong niche, anong part or department of the business ka magaling? Magaling ka ba sa training niche? Yung niche mo ba training? So ibig sabihin yan, mag-train ka man ng financial technology, mag-train ka man ng supplements, mag-train ka man ng coaching, mag-train ka man ng kung ano-ano pang klase ng business, kaya mo. Kasi niche mo yung training eh. Kahit saan ka dalhin, makakapagturo ka. Pag ang niche mo naman management, mag-manage ka man ng mga tao sa supply chain, mag-manage ka man ng mga tao sa call center, mag-manage ka man ng mga tao sa fast food, kaya mo. Kasi niche mo yun management. Kahit anong outlet pa yan, dapat kaya mo. And lastly, communications. Kahit saan ka pumunta, virtual world or traditional world, marunong ka makipag-communicate kasi niche mo yan. And hindi pwedeng or it would be more helpful for you if you choose a niche rather than an industry. Kasi pag pumili ka ng niche, mas madami kang saklaw. Mas lalawak yung mundo mo. Pag pumili ka ng industry, example, library, ilan lang ba ang library? Iilan lang. Tapos hindi lang naman ikaw ang may library na niche, di ba? So magiging kaagaw mo pa sila. E paano kung ang niche ko training? Ang dami kong pwede puntahan. Kahit anong industry pa yan. Basta may training sila, pwede ako dun. Do you get what I mean? Can you type in yes on the chat below if nakakasunod? Okay, nakakasunod ba? I'll check our chat below. Okay, good. So, meron bang mga realizations?
Sige. So, now, namili na tayo ng 3 from our list. After that, we will fix our resume. Alam mo na eh. Alam mo na kung saan ka magaling at kung ano yung gusto mong gawin. Napili mo na yon. And nakapili ka na ng 3 niche mo. Okay ka na. Ngayon, ayusin mo yung resume mo. Aayusin mo yung resume mo in a sense na gagamitin mo yung experience mo before, no matter kung ano yun. No matter kung traditional job yun or VA job or OJT, walang bearing yun. Basta may experience ka before, gagamitin mo lahat ng nakuha mong learnings doon, you will convert it in a VA language, and then that's what you'll put on your resume. I wanna debunk the idea na kailangan mong gumawa ng sarili mong page, gagawa ka ng sarili mong website kasi portfolio mo yun. No. Ang portfolio is something that you do for a different company, for a different person, for the purpose of them using what you did. Kaya nga siya portfolio. Gagamitin siya ng aktual na tao, ng aktual na business. Kung gagawa ka ng portfolio na hindi naman nagamit sa business, paano ko malalaman kung successful yung portfolio mo o hindi? Okay? Kuha ba yun? Alright, so wag na kayong gagawa ng portfolio nyong sarili. That's a waste of time. Now, I want someone, kailangan ko ng example dito. I want someone to share on the chat below yung 3 niche na napili niya dun sa list na ginawa niya. And then, give me 1 job experience from whatever, from traditional job or from VA job. So I'll start with Justly Cassie. Can you unmute your mic? Good evening, ma'am. Hello. Okay, so ano yung napili mong niche na 3? Yung sa akin, ma'am, is first researching, data entry, and proofreading po. These are what encompasses content writing. Pare-pareho to. Yes. Iba niche. So, kailangan mo pang bigyan ng 2. Another 2, ma'am. Medyo silly lang, ma'am. Pero I love traveling din po. And then, dates. Yun, ma'am. Sorry? Coffee, milk. I like traveling po. Okay, what else? And socializing. Yun na lang. Isa pa. Since I am currently an HR assistant, so I have an experience, or I love recruit. I used to recruit applicants po. Ayan. Okay. Sige, good. Alright, so ang niche na meron si Justly is content writing, and based on her being a people person, meron din siyang community management skill, and meron siyang skill for recruitment brought about by her previous job experience. Okay. So, yun na ba yung job experience na gagamitin mo sa akin, yung recruitment? I think so, Mama. Yes, since yun pa lang po yung meron akong experience. So, bigyan mo ako ng 3 bagay na ginagawa mo dun sa trabaho mo na yun. First po is nagsusource out po kami ng applicants. Depende po dun sa hiring needs namin. Second is kami po yung assigned sa onboarding. Kapag po sila to other departments. And then yung third one is if ever they need po sa HR, if meron po sila mga inquiries, so kami po yung nag-assist po sa kanila. Yun po. Minsan nakakausap na rin yung mga big boss, no? Para sabihin nila anong kailangan nila.
Yung yes, ma'am. Actually, yung manager po. And then yung manager po namin yung kumakausap na po sa parang pinaka-head po talaga ng HR. Okay. So, gumagawa ka rin ba ng reports? Yes po, ma'am. Anong reports? Yung daily report po, for example, updates, kung ano po yung mga nagawa sa, for example, bigyan ka ng deadline hanggang 11 a.m. So, ano nagawa mo 9 to 11 a.m. Then, if may other task ba sa afternoon, ayan, mostly ganun lang naman po. And then, if may mga job vacancies, kung ilan yung na-interview mo sa isang araw, general report po. Okay. So, based on, thank you, Justly. So, based dito sa shinare ni Justly, kung titignan nyo, or kung titignan natin, oops. Let me just fix that. Okay. So, kung titignan natin yung mga sinabi ni Justly, eto siya. So, gusto niyang gawin at happy siyang mag-content writing, happy siyang mag-community management dahil people person siya, and marunong siya mag-recruitment. Marunong siya kasi ito yung ginagawa niya. Ito yung first job niya. Now, ang previous job experience niya is recruitment na may kinalaman sa onboarding people, nagsusupport sila ng client, nagsusupport sila ng employee, syempre sa mga pre-job requirements, post-job requirements, malamang nag-oversee, nagmo-monitor kayo. Gumagawa siya ng daily reports, ng updates, tsaka accomplishment reports. And also, nagmo-monitor siya kung nagbabangga na ba, ito yung tao na kailangan, ilan na yung na-hire, ito yung mga nakausap, ilan na yung na-hire, ilan na yung mga nag-advance sa interview number 2, ilan na yung nasa final. And also, may kinalaman din siya sa documentation. Maraming documentation ng HR, contracts, amendments, addendums. Tama ba ako? Yes po, ma'am. Okay. So, paano natin magagawa to na paano natin matatranslate to in a VA language para magamit natin yung previous experience ni Justin at mapansin siya ng mga clients. So, what we'll do is we will use her experience as a recruitment. Sample lang to dahil ito yung available ngayon. Magtatagal tayo kapag hinimay ko pa lahat ng history ni Justin. So, gagamitin natin yung recruitment experience niya para lumabas tong tatlong to. Paano? Gagamitin ko yung documentation task na ginagawa niya. Okay. And then, gagamitin ko rin yung daily reports, updates, and accomplishment reports niya. Okay, pasok na yung content writing. Meron na.
Meron na rin tayong community management. And lastly, client support. Okay. So kung titignan nyo, dito sa trabaho ni Justly, binuksan ko or in-enumerate ko yung experiences niya. In a way, nalalabas itong tatlong to. Hindi pa siya nagiging VA ever. So yung content writing, pinasok ko dito. Marunong siya magsulat. Technical documents, kaya niya. In fact, ito nga yung experience niya eh. Hindi niya kailangan maging VA para matuto nun. And this is another one. So, dito pa lang pinapakita ko na oo, ang previous experience ni Justly ay recruitment, pero sa recruitment job na yon, nakapagsulat na siya. In fact, technical writings pa nga. Nakapag-formulate siya ng mga reports and in fact, sobrang importante nun dahil may kinalaman yun sa goals and targets nila. And si Justly, marunong mag-manage or makisama sa community. Meron siyang pleasing personality. Hindi niya kailangan ma-experience maging Facebook page or Facebook group admin para mapatunayan na may experience siya dito. In her recruitment career, I hope na-experience niya tong mga bagay na to. Job caravans, group interviews, and ano ba yung ginagawa doon? Pinapakisamahan mo yung number of people na hinahire mo. Hindi mo sila kasi pwedeng sungitan, kailangan maganda yung pakisama mo sa kanila kasi si Justly yung first face na makikita ng mga aplikante sa company nila. So kung anong klaseng ugali pakita ni Justly sa kanila, magre-reflect yun sa kumpanya. Tama ba ako? Yes po, ma'am. So dapat pleasing personality siya. And of course, yung recruitment niya, nilagyan pa natin ng konting management touch because we reiterated here na marunong tumupad si Justly sa client needs, sa SLAs or service level agreements ng mga clients. Sinisigurado niya na nasusuportahan yung targets, nabibigay yung kung ilang empleyado yung kailangan according to deadlines. And that is a recruitment and management ability. So, based on these experiences, sa tingin nyo ba, hindi pa rin matatanggap si Justly pag naganap siya ng client? Tingin nyo ba, makakakuha na siya ng client? If tinuloy-tuloy itong ganitong formula. Type in your answer, yes or no, on the chat window. Kung ako yung client at tinitignan ko tong resume ni Justly at gusto ko ng taong kaya kong isupport, syempre magkaibang client yung magkakagusto ng content writing sa community management and recruitment. Kung gusto ko ng taong kayang magsulat ng stuff for me, this is a very heavy proof that you can do stuff. Kung gusto ko ng taong mag-handle ng Facebook page ko, kaya mo ngang mag-handle ng tao ng personal Facebook pa kaya? At kung kailangan ko ng tao na magsusupport sa akin on a higher level, eto nga, na-meet mo yung requirements ng mga nasa kliyente mo as a recruiter. Ano pa naman yung akin na virtual tayo? Di ba mas may bearing? And that is what you need to do with your how. You fix your resume. Okay? Thank you, Justly, for sharing your experience. Alright? So, na-fix na natin yung resume. Siyempre, pag na-fix na natin yung resume, you sign up with online platforms. Sign up ka na. Anong gagawin mo? Yung ginamit mo, yung ginawa mo dun sa resume natin kanina, ilalagay mo dun sa mga online platforms na yun. And dahil alam mo na kung anong VA yung gusto mong maging, hindi ka na-apply ng apply porket data entry feeling mo madali. Ang applyan mo na kung ikaw si Justly, may kinalaman na sa
content writing, community management, at recruitment. Doon ka na magfo-focus. Lahat ng mga job postings na walang kinalaman dito, dededmahin mo na. Kasi napatunayan mo ng kaya mo eh. Alright? So now, alam niyo na kung paano magsimula. Siyempre, pag nag-sign up ka na to online job platforms, magpo-propose ka na. Magsisend ka na ng proposal. Kasi kompleto ka na eh. Alam mo na kung ba't gusto mong maging VA. Alam mo na kung anong klaseng VA gusto mong maging. Alam mo na kung ano yung mga kaya mong gawin. Na-discover mo na yung sarili mo. Siyempre, magsisend ka na ng proposal. So, minsan, may mga tao na alam na nila yung gusto nilang gawin. Alam na nila kung saan sila magaling. Pero, hindi pa rin sila nagkakaroon ng client. And, why is that? Because, kahit nalagpasan na nila yung 3 staircase papunta dun sa goal of getting a client, meron silang namimiss na isa. And that is their when. Kung gusto mo talagang maging VA, dapat alam mo at dapat meron kang timeline para sa sarili mo. Kailan mo ba gustong maging VA, Justly? Immediately, ma'am. Okay. That's a good spirit, pero I need a definite date and day. So, kailan mo gustong maging VA, Justly? I target this June, ma'am. June ano? Let's say mga June 8. Okay. Makita nyo? Immediately, pero June 8. See, that is a proof na kaya talaga nagkakaroon ng disconnect. Kasi we want something to happen now. Pero kapag pinag-commit ka ng date, lumalabas na lahat ng doubts mo. Lumalabas na lahat, ay teka baka may project ako ng ganito, ay teka baka late ako umuwi ng ganito, baka mawala ng internet. Lumalabas na yung mga what if. Kasi may date ka na eh. But then, the date is very powerful. Kasi kung June 8 mo gustong magka-client, Justly, I suggest na mag-apply ka na today, pagkatapos ng session na to, and also on Wednesday ng gabi. Pero, I'm sure, hindi ka makapag-apply today dahil mag-aayos ka ng resume. So, mag-aayos ka pa ng resume. Sabihin na natin, dapat tapos ka ng mag-ayos ng resume by tomorrow, 6 p.m. Tapos, mag-apply ka na ng Monday, 12 noon, tanghalian. Tapos, after Monday, 12 noon, bigyan mo ng 3 araw, 1, 2, 3. Pag wala pa rin nag-reply sa'yo, Thursday, 5 p.m., mag-apply ka ulit. Monday, mag-apply ka lang sa 5 clients. And then, sa Thursday, mag-apply ka ulit sa 5 clients. So, anong na-notice nyo nung binigyan ako ng date ni Justly? Ikaw, Justly, anong na-notice mo? Yung na-notice ko, ma'am, is meron akong target kung kailan ko talaga gusto maging VA, and I need to have the parang specific schedule if ever na hindi ko ma-meet yung target needs ko. So I need to make another way. For example, wala pa din nag-accept sa akin by Wednesday. So I need to do it again on Thursday, Friday, and so forth and so on. Okay. So, my question is, sa mga nakikinig, tingin nyo kung ito lang yung steps na gagawin ni Justly, ilang percent na magkakaroon siya ng client? Ilang percent nyo tingin yung possibility na magkaroon siya ng client? Can you type in your guesses on the chat below? %, magkakaroon siya ng clients. Ito lang. Alam lang niya yung why, alam lang niya yung what, alam lang niya yung how. Ilang percent? 75% magkaka-client siya, do you think?
What about the others? Ilang percent do you think? 30. Okay. City, can you unmute your mic? Are you there, City? Hello? Yes po. Okay. Bakit mo nasabing 75? Yung 25% na po yun, na less or kulang. Nandun na siya sa when, dedicated na siya sa when. So, let's say 100% hindi buo. Kasi, on how I have divided it, tag 1/4 of why, 1/4 of what, how, and then another 1/4 of when. So, kumbaga hindi ho siya kumpleto sa gados kung hindi nga ipupush yung when niya. Okay. Thank you. I really like that you mentioned that because I really didn't clarify the relationship of the 4. Thank you so much, Hippie. So, that's good. So, dito sa why and what, kung papansinin nyo, yung dalawang question na yon, internal lang ang effect sa inyo. Wala pa naman talaga kayong ginagawa. Nagtanungan lang tayo, naglistahan lang tayo ng mga bagay-bagay, sharean lang tayo ng mga experiences. Wala namang nag-a-apply pa. Pero nung tumalon na tayo sa how, doon na tayo kumilos. Nagkaroon na tayo ng output, nagkaroon na tayo ng resume, nagkaroon na tayo ng proposal, magsisend na tayo ng proposal, nagkaroon na tayo ng assessment ng sarili natin, may niche na tayo. Meron na tayong panghahawakan. Dito sa first 2, wala. So, nagkaroon tayo dito ng improvement, nagkaroon tayo dito ng galaw dito sa how kasi may output. And dahil may output na tayo, hindi na natin alam ngayon kung saan natin siya dadalhin. Hindi na natin alam kung paano na. Ito na, hawak ko na, resume ko, naka-sign up na ako dito. Ano na? So, nilagyan natin siya ng clarity. Meron ka na niyan, okay, ikalma mo lang. Sa June 8, dapat, sa Thursday or bukas ng 6 p.m., dapat okay na yung resume mo, naka-sign up ka na sa kung anong platform mo gusto. Tapos para by Monday, malamang dapat approve na yung profile mo, kumpleto na yan. 12 noon, mag-apply ka na with 5 clients. And then, kalimutan mo muna yung application after Monday. Tuesday, Wednesday, magliwaliw ka. Kalimutan mo yung pagiging VA na yan. Thursday, balikan mo. Tignan mo kung may nag-reply sa'yo. Kung walang magre-reply ng Tuesday and Wednesday, which I doubt meron. Which I doubt kung wala, kasi kadalasan meron. And then Thursday, mag-apply ka ulit with 5 clients. And then, I'll give more ideal dates and times in the future kung sakali. So, when you put a timeline in what you're doing, nagkakaroon ka ng sistema, nagkakaroon ka ng progress. Na from something na pinag-usapan lang natin, hanggang sa meron na tayong nabuo, hanggang sa eto na ginagawa na natin, imposible na hindi kayo makarating sa goal. Imposible na hindi pa kayo maging VA. Imposible na hindi kayo maging VA. Katulad nila. Brianna was my trainer 3 months ago. She is now hired as community manager. Diane was also a trainer of mine who is with her client for 4 months now, and she is still a college student. So she was able to be a VA while studying. And Riza is already a VA, starting her rate from $8 to $10 per hour. Katulad ng sinabi ko, imposible na alam nyo lahat to at hindi kayo makarating sa goal wherein you will be a VA. Like what they were able to experience from my training. So if you were moved and if you are interested